Kumusta mga brad? Isa nga po sa mga sabi nating brand na tinatangkilik ng mga tao ngayon, walang iba kundi ang Euromotor. Paano ako nasabi? Paano masabi? Kasi nga po maraming tao ang gustong magkaroon ng motor na branded kuno, pero hindi nila afford. At yung motor nga po na gusto nila ay may kamuka dito sa brand na to, sa Euromotor. Tapos idagdag mo pa yung presyo, halos kalahati. Oo, hindi man parehas ng quality, pero pasado na sa panlasa nila. Kaya imbis na pumunta doon sa branded, dito na lang sila, mura pa, tang. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So, yun na nga. Sa dinami-dami nga po ng mga Chinese brand na nandito sa Pilipinas, isa na nga po si Euromotor sa masasabi nating pinipili ng mga tao. Katulad na sinabi ko kanina, oo, hindi natin pwedeng ipagkumpara yung quality niya doon sa mga top brand. Pero kung ikukumpara naman po natin doon sa ibang mga Chinese brand, mas ito nga po yung pinipili ng mga tao. Syempre nakitaan nga po nila ng potensyal itong brand na ito. Katulad na nga lang po dito sa Euro Samurai 155. Napakadaming tao nga po ang gustong magkaroon ng Honda Click 160. Ang problema, pala si mama, wala daw pera. Kaunti lang daw yung budget niya. Kaya nung nakita nga po nila yung Euro Samurai 155i, sabi nila, pwede na. At noong marami na nga po ang nakabili, sabi nila, pwede talaga. Kaya din niyang gawin yung nagagawa ng Honda Click 160. Kaya kung mapapansin nyo, tinangkilik siya ng mga tao. At pagkatapos nga po nung naglabas din sila ng Aerox lookalike na hindi nga lang po basta tinapatan, hinigitan pagdating sa engine displacement. Yung Aerox kasi 155 lang, yung Griffin naman 180cc. Kaya nung nagtapat nga po sila sa kalsada, kumain ng alikabok yung isa. Hulaan nyo na lang kung sino yon. At ganun pa din pagdating sa presyo, mas mura itong si Euro Griffin 180. Kaso lang pahirapan din sa mga kamoting ahente. At ngayon nga po nagtitrending na naman itong si Euromotor kasi nga po may ilalabas na naman sila na bago. At ito nga po ay isang adventure scooter. At ito nga din po ay gwapo. Pero syempre dahil hindi pa nga po ni-reveal ni Euromotor yung motor na yan, kanya-kanyang hula po yung mga tao. Yung iba hula nila baka daw NMAX lookalike. Yung iba naman hula nila Samurai 200cc. Yung iba naman hula nila Honda Civic. Yung iba din hula nila Toyota Wigo. Pastilan ang layo naman. Pero syempre i-reveal na natin dito yan sapagkat ayon nga po sa aking mga pinagkakatiwalaang source, ang motor na yan ay may pagkakahawig doon sa Honda ADV 160 kapag nakaharap. At yan nga po ay hindi 150cc, hindi rin siya 155cc, at mas talong hindi po 160cc sapagkat itong motor nga po na ito ay 180cc na talagang hindi ka nga po magsisisi. At ang pangalan nga po sa motor na ito ay nagsisimula sa letter F. F-Ren, de joke lang. Syempre yun kasi yung sabi ng source ko, nagsisimula siya sa letter F. At ito nga po ay Euro Falcon 180i. At yan na nga po yung motor na yan. Kung mapapansin nga po ninyo, may hawigan talaga siya doon sa Honda ADV 160. Pero syempre hindi naman lahat. At hindi rin po natin pwedeng sabihin nangopa siya ng design doon sa Honda ADV. Baka nagkataon lang, or pwede naman yung Honda ADV yung nangopya ng design. Katulad nga po doon sa Euro Griffin 180, maganda rin yung pagkakabuild nila dito sa motor na ito. Kumbaga hindi siya parang putyo-putyo lang. Ito nga po yung klase ng China bike na hindi ka mahihiyang ibalandra. Yes po, itong Euromotor po ay made in China. O baka may magsabi na naman dyan, Ang bobo mo, hindi naman yan made in China. Made in Taiwan yan. o di naman kaya Made in Philippines yan. Philippines. made in China na nga baklasin ko yung gums nyo Huwag kasi kayong magpapaniwala sa ibang mga vlogger. Made in China po yan. Made in China. Hindi po Taiwan or Philippines. Pero wala naman pong problema kung siya ay made in China. Ang problema doon kung wala kang pera. Kasi hindi ka talaga makakabili ng made in China. At alam din naman po nila kung sino yung mga target buyer nila. Nabanggit ko na nga po kanina. At dito nga po sa adventure scooter na ito, katulad nga po ng pagtangkilik ng mga tao doon sa Euro Griffin or sa Euro Samurai, panigurado tatangkilikin din nila ito. Sana lang kayong mga kamoting ahente wag masyadong kupal. Yung iba kasi sa inyo medyo mapagsamantala. Oo, hindi naman lahat. Pero yung mga tinamaan, medyo mahiya-hiya naman. Ang kakapal na ng kalyo nyo sa muka. Kaya sana lang talaga kapag nilabas nyo na itong motor na ito, wag nyo nang pahirapan yung mga tao. At sana lang din yung mga taga DTI
huwag matulog sa pansitan para naman maging patas ang laban. Well, sa ngayon nga po may idea na ako pagdating sa specs at mga features niya, pero dahil hindi pa nga po ito totally ni-reveal ni Euromotor, kaya hindi na muna natin babanggitin. At para naman doon sa mga taong patuloy pa rin nanguhula, ito na yung motor na yan. At maraming salamat nga din po sa aking mga pinagkakatiwalaang source. Pero kahit nga po ganun, wala pa din tayong bounce, K-Pi.